Magandang araw sa lahat. Ako nga po pala si Honey Blair mula po sa Norway. I've been listening to your podcast and your channel these past 2 weeks. Sa katunayan, dahil sa pagkamiss ko sa Pilipinas, ay naghagilap po talaga ako ng Filipino radio app sa phone ko, and then I came across sa Radio PH hanggang sa matuntun ko na nga po ang inyong podcast. Kalaunan, tumutok na rin ako sa inyong channel hanggang sa naging background ko na nga po kayo sa halos araw-araw na pagtatrabaho ko dito po sa bahay. So naisip ko rin po na mag-try na ikuwento ang ilan sa mga karanasan ko. The ones I remember, of course. I am a lucid dreamer. For those who don't know, a lucid dream is a type of dream na kung saan yung nananaginip ay aware siyang nananaginip siya habang nananaginip. The dreamer may even be able to control the dream kung minsan. Ang first part ay nangyari po between 1996 hanggang 2008 nung ako po ay nasa Pilipinas pa. Meron po akong 3 mas nakatatandang kapatid. Hindi rin po ako close sa tatay ko noon. I've only met him twice. I was 9 years old when I got to meet my siblings again, along with my half-siblings sa father's side. My stepdad, step-siblings and my mother. Napadpad po ako noong 3 years old ako kina Lola Helen. Not her real name, si Mama V at kay Mommy noon. Alam kong may rason noon kung bakit ako napunta sa kanila, pero I won't get deep into it. Nag-move po kami dito sa Norway noong 2002 kasama ang mga siblings ko. Si mother namin po ang nauna dito noong 2001. Sa bahay ni Lola Helen, marami po kaming nakatira doon. Si Mama V, ang nanay ng mother ko, si Mommy, na kapatid ni Mama V, ako, ang aking uncle at ang 2 cousins ko. Sina Lola Helen, Mama V at Mommy ang naging magulang ko noon. Ang bahay nila Lola noon ay 2-story. May hagdan sa labas papunta sa taas. Ito po yung patungo sa amin kung saan kami nakatira. Habang yung pababa naman ay meron pong 2 rooms for rental. Sa katapat nun is another apartment na pinaparentahan nila Lola Helen. Ayaw na ayaw ko na mag-isa o maiwan ng mag-isa sa apartment na iyon kasi nararamdaman ko talaga ang negative vibe. Kahit na sabihing bagong tayo pa lamang ito way back 1996. Minsan pa nga'y pumunta kami ng isa kong kalaro doon nung ako ay bakante at walang ginagawa. She said na meron daw siyang alam na spell or prayer kung saan pwede ko raw makita ang espiritu ng isang tao na buhay habang nakapikit ang aking mga mata. So dahil syempre pabibo at curious sa lahat ng bagay, sinubukan ko. Parang laro-laro lamang kasi iyon dati sa amin. So habang sinasabi o inuusal niya yung spell or prayer na yon, nakapikit po kami. Bigla-bigla, meron nga po akong nakita na isang nagniningning o glowing na human form. Sabi ng kalaro ko, gagalaw-galaw daw siya at huhulaan ko kung ano ang ginagawa niya or saan siya nakatayo. Dahil bata, hindi ko talaga ito sineryoso, pero I remembered na nagkakatuwaan kami dahil sa activity na yon. So nagdasal siya para daw mawala na yung glowing spirit, and when I opened my eyes again,
wala namang masama na nangyari. Pero yung negative vibes doon sa apartment na iyon ang hindi ko talaga gusto. Kahit noong umuwi kami ng mother ko, stepdad at yung siblings ko noong 2005 and 2008 doon, ganun pa rin talaga. As in same yung vibe na nararamdaman ko sa apartment. Parang may something doon at kahit na po nasa labas ka lang ng apartment, mararamdaman mo talaga na merong nakatingin sa iyo. Tungo naman po tayo sa room ni Lola Helen. Maging doon sa sarili niyang silid, nakararamdaman ako ng negatibong vibe. Parang may nakatingin sa akin every time na tumatambay ako roon. Kapag inuutusan ako nila dati na kunin ang isang bagay sa kwarto ni Lola, dahan-dahan talaga akong pumapasok sa room, sabay pa kanta-kanta para maibaling yung takot ko sa kantahan at agad ay binibilisan ko ang pagtakbo papalabas sa kwarto. Ewan pero nararamdaman kong may ibang presensya na gusto akong kausapin o hawakan pero hindi ko po sila nakikita. Nararamdaman ko lamang po talaga, Sir Red. May ibang araw na super mabigat talaga at super negative yung vibe sa room na iyon. Pero may pagkakataon na mararamdaman kong tama lang, sakto lang, or wala talaga. Minsan natutulog din ako sa room ni Lola Helen nang kasama siya at maging yung youngest cousin ko. Minsan ay sa sahig doon sa sala, katapat ng room ni Lola Helen kami naglalatag ng banig at doon ay nakahiga. Pag doon kami humihiga, ang kasama naman namin ay si Mama Vico. One time, I remembered that I was dreaming of something. Pero hindi ko na ma-remember yung full details. Doon sa panaginip ay may someone na parang gusto akong dalhin sa ibang lugar. Nagising na lamang ako, noticing na yung paahan ko na nasa pintuan ng room ni Lola Helen. Nagtataka ako sa tuwing nangyayari sa akin iyon sapagkat natatandaan ko na kapag natutulog naman ako ay hindi ako ganoon. Wala ako sa ganong posisyon. Doon ako naniniwala na tila merong humihila sa akin mula sa sala patungo sa room ni Lola. Yung pinto naman ni Lola kasi ay always pong naka-open pag natutulog na kami. So tumabi na lamang ako agad kay Mama V kasi natatakot ako sa mga pwede pang mangyari. 2008 naman nang umuwi kami ng mother ko kasama sina stepdad at ilang siblings. Nag-stay ako kina Mama V, Lola Helen at kay Mommy kasama yung 2 cousins ko. Sa sala muli ako nakitulog, katabi ang aking 2 pinsan at si Mommy at kami na naman ay syempre nahiga sa banig. I woke up before everyone. Nagtimpla ako ng kape at kumain ng tinapay. Nagising po yung youngest cousin ko na si Kevin. Hindi niya tunay na pangalan. Nagtanong siya agad sa akin kung sino daw yung nakatayo sa labas. Hindi pa po naman naka-open ang pintuan ng bahay kasi tulog pa nga yung ibang tao. So sabi ko na lang sa kanya, wala yun, baka naligaw lang. Para mas ma-visualize po ng inyong mga tigapakinig. Yung bahay po kasi, pagpasok mo sa main entrance, after walking up the stairs, ay sala na agad and on the right side ay room ni Lola Helen and the second bedroom naman sa kabila ay kina Mama V. And then katabi ng dining place ay ang sala. Hindi naman din kasi gaano kalaki yung bahay. Tapos yung kitchen, CR at shower room ay nasa dulo ng bahay. Pero kapansin-pansin na nung taong iyon, wala na po akong masyadong negative energy
na nararamdaman sa loob ng kwarto ni Lola Helen. Napansin ko rin na nag-rearrange ng mga furniture sa loob ng kwarto niya at marahil ito yung naging dahilan kung bakit nawala yung aking masamang nararamdaman. Ang susunod ko naman pong kwento ay taong 2009 na nung kami po ay naririto na sa Norway. Dito ko po talaga napagtanto na yung childhood ko ay hindi talaga naging madali. Hindi ko na po masyadong uusisain o magbibigay ng kahit na anumang detalye, pero para mas maintindihan ng lahat kung bakit ko nasabi ito, wala talaga akong masasabing solid na circle of friends o kaya mabibilang na maraming friends, sapagkat mostly mas pinipili kong mag-isa. And since kina Lola Helen, Mommy at Mama V ako lumaki, aaminin ko rin na hindi rin po kami naging super close ni Mother at ang mga siblings ko. Feeling ko po kasi nung time na iyon ay out of place ako, kaya talagang na-depress ako. Siyempre I was just 9 when we moved to Norway. Apart from that, it is a foreign country. New people, new language, and most of all ay hindi ko po talaga kilala ang mga kasama ko sa bahay. Mas close kasi sila, pero during those depressing nights, dun po ako nagkakaroon ng samot-saring mga panaginip. Minsan ay hindi ko po maintindihan ang mga iyon, pero kung bibilangin sa daliri ng paa at ng kamay, masasabi kong mas marami pa dun ang mga bad dreams. Minsan may mga mensahe galing sa ibang kaluluwa, pero minsan ay parang wala lang. As I've mentioned earlier, I've only met my father twice. Meron naman po siyang ipinadalang mensahe sa akin, pero ang tanging laman nun ay ang paghingi ng tawad sa akin for not taking the initiative to get in touch with me. Ito pa po ay taong 2009. Nag-reply naman ako na okay lang at kailangan talaga naming mag-move on. And that was the last message I got from him. Months later, isang gabi nun, I was dreaming about a man na nasa entablado. He was singing and I was looking up to him as if I was one of his audience. Tapos he handed me an envelope where there was only one letter written on it, and it's a letter A. Sabi nung man sa panaginip ko, "I'm sorry." At pagkatapos ay kumanta na naman siya. The song was, I guess ang title ay You Are So Beautiful to Me by Joe Cocker, at nagising na lamang ako nang may luha sa aking mga mata. Hanggang sa napansin ko yung radio ni na mama and it was playing the song. The same song na nadinig kong kinakanta nung lalaki doon sa panaginip ko. They forgot to turn it off before heading out sa work, kaya naiwan nila iyon na nagpi-play all along. After 9 days, si mother ko ay kumontak sa akin. Ang sabi niya, wala na daw si Papa. At that moment, para akong tinakasan ng mga salita na pwede kong sabihin kay Mama. Hindi ko rin alam kung paano ko i-handle or kung paano ako magre-respond dito. Hanggang sa nasabi ko, paano nangyari? Ang sagot naman ni Mother, heart attack daw. Pumunta na lang ako sa room ko and I spent most of my time sa kwarto when I was a kid. Doon nga'y ginugol ko ang panahon ko sa pagko-compose ng mga kanta at maging paglikha din ng mga tula. And yun nga, sabay ng depression, mga hinanakit tungkol sa buhay, walang explanation galing sa mother ko about kung bakit ako napadpad kina Lola at bakit hindi siya dumating para i-pick up ako. Mga explanation na pretty important for a kid to hear from their parents. And at that time,
Parang I was just existing but not living. So move on tayo sa mga kaluluwa naman sa bahay ni mother at ng stepdad ko. Kung hindi ako nagkakamali, I was 11 years old nang makita ko sa dating room ng big brother ko na si Marcus, not his real name, ang isang figura. Ako lang ang mag-isa sa bahay noon kasi wala pa sina mother ko at nasa work. Nangyari po ito nang patungo na ako sa dating kwarto ng stepbrother ko na si Joaquin. Ewan ko nga ba kung ano yung sadya ko sa kwarto niya, pero sa tapat ng room niya ay room ni na Kuya Marcus at ni Ralpho. Nakabukas ang mga pinto ng kwarto nila, so nung papunta na ako sa kwarto ni Joaquin, doon nga ay nakita ko talaga si Red, ang isang lalaki na nakaupo sa bed ni Kuya Marcus. Nakayuko lamang ito at para bang ang lalim ng iniisip niya. Sa pagbabakasakali na makita ko ulit or para mapatunayan na hindi ako namamalikmata, sinilip ko ulit yung kwarto ni na Kuya, pero wala na yung nakita kong lalaking nakaupo at nakayuko. Isang beses rin at gabi na noon at nasa kwarto ako. Sina mother ko ay nasa room na rin nila, habang ganun din sina Kuya. Nakadinig ako ng footsteps sa gawing hagdanan. In between my room and the living room ay ang hagdan papunta, pababa or pataas ng kwarto namin. Sinsabi ko nga, 2-story house yung bahay ni na mother at ni stepdad ko. So yun na nga, may narinig din akong boses. Sa pagkakadinig ko, boses ito ni na Kuya. Akala ko nga'y umakyat na ulit sila sa sala para manood ng TV, hanggang sa nadinig ko na meron pong someone na nag-put down ng TV remote control sa table, at madidinig mo talaga sapagkat iyari sa kahoy yung table. So inisip ko na gulatin sila kasi gabi na at kung bakit gising pa sila. Nung lumabas na ako ng kwarto ko, tumingin ako sa sala at napansin kong madilim doon. Pinapakiramdaman ko pero wala talagang tao. It was really weird. So bumalik ako ulit sa aking kwarto. Nang muli ako humiga sa bed ko, doon ko naramdaman na parang may nakatitig sa akin sa gawing paanan at nag-isip ako ng mga happy thoughts. Nag-pray na rin ako at hindi ko na talaga minulat ang aking mga mata hanggang sa dinalaw na ako ng antok. Minsan nga ay may nag-hello sa stepdad ko at ang akala niya sister ko ito. Tapos meron din po kaming nakita na dark shadow na dumaraan sa computer room. Hindi lang ako ang naka-experience ng mga ganon sa bahay ni na mother ko. Doon sa hagdanan talaga, Sir Red, mararamdaman mo ang negative vibes. One time sa computer room sa bahay nila mama, ginagamit ko po yung unit nun. So nag-close ako ng pinto at yung computer kasi ay naka-on doon sa same side ng door. So makikita ko kung may papasok o lalabas. Makikita ko rin if ever meron mang nagtatago sa room dahil talagang maliit lamang yung computer room namin nun. Ang tanging liwanag na naka-open ay ang nanggagaling mismo sa screen ng computer. Nakikinig po ako ng music noon, sabay chat sa mga friends ko sa Friendster at MSN that time. Since medyo over 1 hour na rin ako doon, nag-stretch ako at bigla kong naramdaman ang isang arm na parang panglalaki kasi medyo hairy po siya. Agad ay lumingon ako pero wala po akong nakita sa likuran ko kasi madilim. Agad ay binuksan ko yung ilaw and I saw my stepdad's father's photo. Nakapatong sa bookshelves. So I thought baka si step lolo lamang ang naroroon sa likod ko. Isang beses rin sa computer room namin
I was taking selfie kasi ang bagal mag-online ng mga friends ko. I was going through the photos I took and doon sa isang photo I saw a second face sa left side ko. Yung face na iyon, Sir Red, ay mukha ko rin. Pero mas nakakatakot na bersyon. Hindi ko po ito maipapakita ngayon sapagkat hindi ko na po ito sinave pa. Otomatikong dinilit ko po iyon dahil sa sobrang takot. Isa pa sa mga hindi ko malilimutan ay nung taong 2010 dito pa rin sa Norway. Kagagaling ko lang sa studio dahil nag-record ako ng songs. Pagdating ko sa bahay ni mother ko, ang sabi niya agad sa akin ay, "Anak, mas mauuna tayong uuwi ng Pilipinas. Patay na si Lola Helen." At dahil sa binigla na naman ako sa balitang iyon, ay wala na naman akong nasabi. Gustong gusto ko sanang umiyak pero hindi ko kaya sa harap ng mother ko. Since she told me na dati wag akong magdadrama tungkol sa childhood ko dahil ang pag-iyak ay nakapanghihina sa akin. So kahit gustuin ko man, I kept everything inside. And then I remembered my dream. I have dreamt about being on a bus plenty of times. Ilang beses ring paulit-ulit yung dream na iyon where I couldn't open my eyes dahil sa pagkapagod. Hindi kasi ito yung tipo ng pagkapagod na makukuha o kaya ay marirelieve ng isang tulog lang. Ito yung uri ng exhaustion na yung soul mo, hindi lang yung katawang lupa mo, ay pagod. Which I was in reality too. Paulit-ulit yung dream na iyon until may nagbago. Connected kay Lola Helen. Sa dream ko na iyon, ako ay nasa pinakadulong upuan ng bus. While I was fighting to open up my eyes kasi yung exhaustion was taking over me, bigla pong meron akong nadinig na nagsalita of a very familiar voice. A family member. Pero hindi ko na po babanggitin ang pangalan niya. Sabi niya, patay na si Lola Helen. Akala ko super bad dream lamang iyon, so inignore ko siya the next day. Until si mother ko na nga ang nagkumpirma na mauuna nga daw kaming umuwi ng Pilipinas kasi wala na si Lola Helen. Taong 2010 dito na sa Pilipinas. Pagkarating namin sa bahay nila Lola Helen, wala na po akong naramdaman na kakaiba other than being heartbroken sa pagpanaw niya. Of course may halong lungkot pero sa kabilang banda ay may saya. Malungkot kasi wala na si Lola Helen. Masaya kasi kasama ko ulit sina Mommy, Mama V at ang mga pinsan ko. Over 14 days rin tumagal ang lamay ni Lola Helen sapagkat hinintay po talaga ang pagdating namin. Hanggang sa nailibing na nga po si Lola. Nagpunta naman kami ng Cebu after ilang days at nag-stay kami doon. Nasa hotel kami ni mother ko at ng stepdad ko kasama sina Mommy at yung anak ni Mommy na si Siri. Pati na rin yung asawa niya. Lumabas kami at after namin pumunta ng restaurant to eat dinner, dumating kami agad sa hotel. Nag-prepare na kami for bed. Once I was done, kinuha ko yung laptop ko at nakinig na naman ako ng musika habang nakahiga. Switch off ko na yung ilaw sa room, kaya meaning yung ilaw lang ng laptop o yung screen nito ang siyang nagbibigay ng liwanag sa room. I was chatting with my friends. Tapos bigla na lamang akong napatigil dahil parang doon lamang nag-sink in lahat ng nangyari. Nakatitig lamang ako sa laptop nang bigla pong may dark form na papalapit sa akin at kitang-kita ko ito sa left side ko.
Napaiyak talaga ako noon, Sir Red, sa sobrang hilakbot. After kong maiyak, napaisip ako na hindi dapat ako natakot dahil sa pagkakarecall ko, base sa dark form, ang shape niya ay parang si Lola Helen. Short hair at kulot. Inisip ko na maaaring isa ito sa pamamaraan niya para tuluyang magpaalam sa akin. Maraming salamat po for being patient and for taking the time to read my creepy stories. May kahabaan pa po ito at sa susunod ko na lamang po na batch, ibibigay o isasalaysay yung iba pang karanasan ko. Naway nakapaghatid din ng kahit koonting kilabot sa inyong mga solid HTV positive listeners ang mga kwento kong ito.